Ngayong tapos na nga ang NBA regular season, nalaglag nga ang Phoenix Suns dito nga sa pag-compete sa play-in. Mayroon din silang malaking anunsyo dito nga sa kanilang coaching staff. Ngayon matapos silang patalsikin ang kanilang head coach na si Mike Budenholzer dito nga para sa kanilang team. Ano nga ba naging dahilan yan mga boss? Tara pag-usapan natin yan. Ngayong official na kung sino-sino makakapasok sa play-in dito nga para sa Western Conference, gayon na din para sa Eastern Conference. Eto, unti-unti namang gumagalaw na ang mga NBA teams para sa kanilang malaking pagbabago dito nga sa kanilang team. At eto na tayo ngayon mga boss, matapos nga malaglag ng Phoenix Suns sa ika-11 spot dito nga sa Western Conference standing, ay merong malaking anunsyo atong Phoenix Suns na pinost nito ni Shams Charania. Ayon kay Shams Charania, the Phoenix Suns have fired head coach Mike Budenholzer after finishing in 11th place with a 36-46 record in his one season. Dagdag pa nga dito ni Shams Charania mga boss no, after a year of 49 wins nga daw, the 6th seed in the number 13 ranked defense, bagsak nga daw itong Phoenix Suns to the 3rd worst in the NBA on defense and went to 10-18 after the All-Star break. Ito na nga rin daw ang 3rd straight off season ng Phoenix Suns na nagpapalit-palit ng coaches. Kung pumalpak nga dyan mga boss na ang naging plano ng Phoenix Suns, dahil para sa mga hindi nakakalam, ang Phoenix Suns lang naman ang may highest payroll in the NBA history simula nitong summer matapos kanila magkaroon ng major changes that includes working with Kevin Durant and his business partner Rich Klayman on a trade. And pa dito kay Shams Charania mga boss no, mukhang wala na rin kasiguraduhan na mag-i-stay pa atong si Kevin Durant dito nga para sa Phoenix Suns susunod na NBA season. Dagdag pa nga dito ni Shams, dinedetermine na pa daw ngayon dito nga ni Kevin Durant saan nga daw siya pupunta na team dahil inaantabayanan pa nga daw niya etong mga playoffs. Inatpakinggan natin mga boss no, etong sinabi ni Shams Charania. From a grand perspective, it's about Devin Booker and where does he stand in all this. And I think that is very important, Malika. And from my understanding is he remains the foundation of everything they're doing in Phoenix. Everything else, though, has been up for discussion with the Suns except for Devin Booker. And we saw they went from 49 wins, the 6th seed, the number 13th ranked defense last season, to this year, they were the 3rd worst defensive team in the NBA. Mike Budenholzer clearly had a disconnect with his entire roster. And for the team with the highest payroll in the NBA, it's clear the ownership there, Matt Ishbia, he's put all his resources, all his money into this group. But now moving forward, they have major decisions to make. This is just the start of what's going to be multiple major changes in Phoenix from a roster perspective. That's going to start with Kevin Durant. I'm told the Suns and Durant, as well as his business partner Rich Kleiman, will be working together on his next trade home. But a lot of that will determine by the playoffs which team feels like they're a Kevin Durant away from winning a championship. We'll know within the next couple months. Sakit talaga ito para sa Phoenix Suns dahil sobrang laki ba naman ng kanilang ginastos, no? Tapos kahit play-in man lang o kaya kahit sa playoffs man lang sana, no, hindi nakapasok itong kanilang team. Kaya hindi mo rin masisi kung bakit sila magbabago ng kanilang head coach. Mga boss, abang-abang lang kayo dito sa ating page at huwag kakalimutan mag-follow para sa more updates ngayong NBA playoffs. Ito mga boss, playoffs na, laban na ng Los Angeles Lakers kontra nga dito sa Minnesota Timberwolves. Sa mga naghahanap ng legit na site na pwede mong talpakan, I highly recommend ang LU Casino. Sa LU, sigurado ang panalo at makakatanggap ka ng up to 100,000 bonus. Ano pang hinihintay mo, mag-PM na sa page at isasali kita sa GC.